Hello guys! It's me, Samred. Tagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. Masyado kong in-enjoy ang buhay quarantine natin. At yun, after ko maging busy sa Wattpad, naging busy naman ako sa sariling buhay ko. Hindi na rin tayo nakapag-update ng story. Are you ready? Drop some red hot! Let's go! Yeah. Part 2. Ito mga nakaraang araw, yung tweets ni Ate Max and Gigi. Saka nagkalat rin ng mga shared posts ng mga Gigis sa Facebook, sa Twitter, sa IG, yan, nakakita natin. And usap-usapan nga na malapit na daw ang He's Into Her series. Papalabas siya sa iWant Clips. Ang gagawin natin for today, babasahin natin ang isa sa mga pinakasikat ng story at ngayon ay magiging series na yun na yung He's Into Her ni Ate Max and Gigi. It's not my first time na basahin to kasi sa pagkakaalala ko, tinry ko itong basahin nung senior high ako, mga grade 11 nata ako. Pero hindi ko siya natapos kasi nag-focus ako tapusin yung I Love You Since 1892, which is napakahaba din ng story na yun. Nagtanong naman ako kung maganda yung He's Into Her and marami nagsasabi na maganda. May mga nagsasabi din na medyo hindi maganda kasi parang mas preferred siya ng mas mga batang age, mga nasa age 13, pababa. Pero sa pagkakatanda ko, nahinto ako nun chapter 8 yata ng season 1, tapos hindi ko na naituloy siya kasi nag-focus na rin ako sa pagsusulat, sa pag-vlog. Ngayon, babasahin natin siya. Medyo nakalimutan ko na rin kasi. Simulan na natin. Ayun guys, nandito na tayo sa ating Wattpad and search natin yung story. Kasi hindi siya nakasave sa library ko kasi may bagong patakaran na yung Wattpad niyo, hanggang 25 stories na lang yung pwede sa intro to. Hanggang 25 stories na lang yung pwede ilagay sa library. Dati nga ano lang, ayun, nakita na natin siya at season. Dati 2 stories lang yung pwedeng ilagay, ngayon 15 na siya. Ito na guys, ang He's Into Her season 1. Yan, nabasa na tayo. Oh my god. Season 1. 317 million reads na siya ngayon and may 7.29 million votes. Yun nga, And, sana natin. Masaya at madali lamang ang buhay para sa isang Dave Lauren Rile na hinahangaan ng napakaraming babae dahil sa itsura niya at bukod doon ay wala na. Halos ang lahat ay nasa kanya na: mapagmahal na pamilya, maunawain at maaasahan ng mga kaibigan, talento, talino, magandang itsura, pera, kasikatan at magagarang damit, kayabangan, kaaway at ugaling medyo may kasamaan. Mahilig siyang mangbuli para lang mapasaya ang sarili. Kilala bilang campus enemy number 1 dahil sa angking talino at pang-aasar, angking talento at sa pang-aasar sa mga baguhang estudyante na papasok sa paaralang pag-aari rin naman ng kanilang pamilya. Wow, ganun pala kayaman si Dave. Sikat siya sa mga babae pero hindi dahil crush siya ng mga ito, kundi dahil takot silang mapagtripan. Para sa kanya ay mabait pa rin naman siya, huwag mo lamang siyang aasarin. Saka gusto ang sagutin ng babaeng 2 taon na niyang nililigawan ay nangako siya sa sariling magbabago at titigilan ng pagiging bully. Ganoon siya kadesididong maging nobya si Kiminea, ang babaeng pinapangarap niya. Maganda, mabait, matalino at mayaman. Kung hindi lamang maliit ito, ay mukha na siyang perpekto. Ngunit, sa pagpasok ng huling taon niya bilang high school student ay nagawa niyang sirain ang sariling salita. Nakilala niya ang kauna-unahang taong naglakas loob na patulan ang mga kalokohan niya. Ang taong pamumuhian niya ng higit pa sa inaakala niya. Ang taong nagawang baguhin ang mga pananaw niya sa buhay nang dahil lang sa hindi makatwirang nitong prinsipyo. Si Max Payne siguro yun, guys.
Siya ba ang gumulo ng buhay nito? O ito ang gugulo sa buhay niya? Isang tao na kamumuhian niya, ngunit may pagkatao na hindi niya mahulaan ng babae na mapagpapatunay sa kanya na hindi lahat ng taong gusto mo ay mahal mo. So, all rights reserved by Maxine Gigi. So, ito po ay credited po lahat kay Ate Maxine Gigi, which is author. Ay hindi ko po inaangkay ng story na to. Ang gagawin lang po natin for today ay magbabasa for entertainment purposes and magbibigay po ng book review para sa mga gustong magbasa nito, sa mga di pa nakakapagbasa. So, yun lang ang disclaimer guys. Baka kasi alam niya na, ma-issue ganyan. So, umpisa tayo sa prologue. Listen to her prologue. Listen to her prologue. Yan. Na-in-love ka na ba? Yes. Nagkagusto ka na ba? Yes. Nagka-crush ka na ba? Paano ko ba malalaman kung may crush ako sa isang tao? Wait, sino ba? Sa ugali po at sa itsura. Sino tong si Dave kaya itong kasalita? Paano ko malalaman kung mahal ko na siya? Sabi kasi nila, ang love daw ay nag-uumpisa sa crush na kapag tumagal ay nauwi sa like na natatapos sa love. Paano ko nga malalaman kung crush ko siya? Sapat na ba yung tingin lang ako ng tingin sa kanya para masabi kong crush ko siya? Paano kung kaya ako tingin ng tingin sa kanya ay dahil naiinis ako sa kanya? Dahil ayaw ko sa itsura niya. Inaman ko naman to, tula ko ng tula ako. Masasabi ba bang crush yun? Ang hirap, no? Ngunit paano kung kabaligtaran naman ang nararamdaman mo? Paano kung sobrang disgusto ang nararamdaman mo sa isang tao? Yung tipong kung kailan ayaw mo siyang makita ay doon siya sumusulpot. Yung kahit na gusto mo na siyang burahin sa mundo ay hindi mo magawa. Dahil hindi ka naman pwedeng pumatay na lang ng tao. Ang sabi ng mga kaibigan ko, the more you hate, the more you love. Well, I don't hate her. I just don't like her. Does that mean that I love her? No way. She doesn't have the looks, the body, brain, humor, and everything. She doesn't even have money to buy her own needs. And in my eyes, she's nonsense. Wow, ha? Totoo ba yan, Dave? Duda ako sa mga gantong prologue. Mga gantong prologue ng mga lalaki. Listen to Her by Maxine Gigi. All rights reserved, 2012-2013. Warning, masama ang ugali ng author. Number 2, nakaka-addict ang istorya. Well, let's see. Number 3, nasa fan page at website, lahat ng pictures nila. Super thank you, God bless us all. Please don't forget to vote, comment, follow. Thanks a lot and we'll vote tayo. Yan. Vote na po. Ate Maxine. Disclaimer, this is a work of fictions, name, characters, businesses, places, events, and incidents are either products of author's imagination or used in a fictitious manner, and the semblance of a person living or dead or actual events is purely coincidental. All rights reserved, Maxine Gigi, 2012. Chapter 1. Ayan na guys. Chapter 1. Meron siyang 7.5 million reads and 138,000 votes. Plagiarism is a wrongful appropriation and purloining and publication of another author's language, thoughts, ideas, or expressions, and the representation of them as one's own original work. The idea remains problematic with unclear definitions and unclear rules. Plagiarism is considered academic dishonesty and a breach of journalistic ethics. It is subject to sanctions like expulsions. Plagiarism is not a crime per se, but in academia and industry it is a serious ethical offense. In cases of plagiarism can constitute copyright infringement. Copyright is into her, all rights reserved, 2013. Copyright by Maxine Gigi. For important papers. So again, di po natin inaangkin ang story. Ito po ay credit po. Ito po ay story ng ating Maxine Gigi. Follow po siya sa kanyang mga social media accounts. Ito po yun. Yan. And sa Wattpad po, especially para mabasa nyo yung Listen to Her. So, another warning, masama ugali ng author, so hindi yun nawawala sa number 1 yun. Nakaka-addict ang istorya. And nag-update ako kung kailan ko gusto at hindi kung kailan mo gusto. So,
Author's note, ito ang kaunahang istoryang sinulat ko kaya patawarin ninyo ako sa mga pagkakamali ko, masyadong marami yan. Unti-unti kong i-edit ito. Pasensya naman at dumaan ako sa pagiging Jejemon. Makalait tong king inang to. Sunugin kita dyan eh. Ayan. So ito nga yung story, 2012 pa pala. So, ayun nga. And that time, yung Wattpad nun. Nakakabasa na ako nun na ebook. Alam ko may nabasa ako yung Diary ng Pangit. And yun nga, ibang-iba siya sa mga story ngayon na parang ano na talaga, standard novel na yung mga mababasa sa Wattpad. Hindi kagaya dati na basta story lang, tapos napaka-informal pa siya ganun. Parang text story lang. Yung mga emojis, tapos hindi masyadong maano sa mga punctuation marks, ganun. Maraming sound effects, boosh, ganun. Mga kring. So, ayan. Dablor's POV tayo. So, bihira yung mga gantong story. Lalaki agad yung point of view. Okay. Hello. So, guys, hindi ako ganito magbasa ng Wattpad dahil hindi ako malakas magbasa. Actually, tahimik ako. So, ginagawa ko lang to, syempre, para yung mga nanonood nito is maintindihan yung binabasa, so pwede nila pakinggan and pwede nila sabayan ako sa pagbabasa. So, para tayong DJ sa radyo ay nagbabasa ng story. Dablor's point of view. Hello? Mararating ko lang sa parking lot nang mag-ring ang cellphone ko. Where are you? You're late, anang best friend kong si Tob. Are you that excited to see me? Pasalubong ko. Get your fat ass over here now, boy. Then he hung up. Palibhasa'y sikat, mabilis kong nagawa ang atensyon ng mga estudyante nang maglakad ako papasok. Ang karamihan sa mga babae ay nagsipagtakbuhan papapalapit sa gawin ng daraanan ko. Ang kasanayan ko na ang mga bulungan at timpit nilang kilig sa tuwing makikita akong daraan. Kaya naman ganun na lang kadali para sa aking baliwalain sila. Grabe, mas gwapo pa siya ngayon. Dinig ko pa ang sabi ng isa. Sinabi mo pa, bagay na bagay talaga sa kanya ang uniform natin. Lahat naman ay pumabagay sa kanila. Hindi ba nila naisip na dumaraan ako at naririnig ko ang sinasabi nila? Napabuntong hininga na ako sa aming patuloy, ngunit nahito ako nang may matukas loob na umakas sa mismong daraanan ko. Hi, Dave! Nakatungong bati niya. Napangiti ako. Sanay na ako sa pagiging utal niya sa tuwing kaharap ako kakausapin ako. Hinawakan at pinulo ko ang buhok niya na siyang naging dahilan para umalma ang mga babae na pakita. Oh my God! Did you see that girl's pinansin niya si Nax, new haircut? Parang beso ko si Tob ang bumuhan sa akin pagkarating ko sa floor. Yan ba ang uso sa Japan? Wala ka man lang bago sa'yo? Mahirap baguhin ang pagiging gwapo, Tob. Firstly, as usual, nasa washroom, natatawang sabi. Napailingan na ako ng ang naunang malingon na ng mga klase kong nakapila sa labas sa klase. First day of class, tapos late ang key holder. Hi, Dave. Hi, Dave? Oh, ang gwapo mo lalo, malandi ang pagkakasabi. So, wala naman. Ang landi mo lalo. Alis, sinenyasan ko pa siya. Tatawa-tawang lumapit sa akin si Tob. Ang aga-aga ay nagsusungit ka. Biro. Inisihan ko lang siya sa ako nilingon ng field. Biglang bumuho sa malakas na ulan. Sobrang lakas niyon ay maaampias ang tubig ulan sa hallway. Kaya naman agad kaming humilera sa mga nakapila para hindi mabasa. Nasa ganun ng mga may sitwasyon nang may mag-akyatang mga estudyante, ang karamihan ay naka-uniform, old students, ang ilan naman ay naka-civilian, transferees. Dre, chicks, ang hinusong ito isa sa mga babae. Ipiprus ko ang mga braso ko at sumandal sa kanila. I don't care. I'm taken. Tinapon ako ng huminiyang tingin ng nakaparating. Alam mo si Michiko ang tinitingnan mo. Kunyari ka pa. Shut up! Binatukan niya ako. Isa sa mga campus chick si Michiko. She's also rich and famous. First year high school pa lang ay pinapangarap na siya nito. Maganda, maputi, at sexy. Maraming estudyante nagkakugusto sa kanya. But not me. So si Tob, saka si Michiko. Kasi hindi inaasahan yung may nakatawag sa pansin ko. Siya ang huling daraan, matangkad, chubby, katamtaman ng kulay ng balat, nakatali ang buhok at hindi maganda. Gago.
Oo, hindi siya pangit pero hindi siya maganda. Natawa ako sa sarili ko, naisip. Kunot na ako siyang dinagmasan at gano'n na lang. Ang gulat ko na magtama ang paningin namin. Lalong magsulubong ang kilay ko nang makita kung gaano siya kasabang tumingin. What are you looking at? Ako papalapit at naisi siyang binatig. Agad na nang ibabaw malakas na tawanan ng mga nakakita. Namamuna si Tob na siya rin may pinakamalakas na tawa. Maging ako ay natawa dahil sa lakas ng kalabog na idinulot ng pagkabagsak niya sa sahig. Gago na i-imagine ko. Halos mapahalak ako nung makita kung gaano kasama ang mukha niya dahil sa sakit. Loko ka talaga, Dave. Bigla ay sumulpot ang best friend naming si Lee. Si Lee galing sa CR. Nagugulat kang pinanood si Lee na lumapit daw sa bahay. Are you okay, miss? Nag-aaral lang tanong niya. He offered her a hand. Let me help you. Gago naman ni Bayani. Superman. Inis kong tinapunan ng tingin yung babaeng pinatid ko. Matagal bago siya nakatayo pero hindi niya tinanggap ang tulong ni Lee. Pinanood ko siyang tumayo at pagpaga ng sarili. Ngisi-ngisi ako nag-iwas ng tingin. Gago kaya? At gago ka. Angas ang malumanay niyang tinig. Paano kahirap naman yun? Malumanay pero maangas. Gago kaya? Ganun ba yun, Max Payne? Nangunot ang noo ko. May chewing gum. Chip. Nectin. Talaga. Naamoy mo, Dave. Gano'n ba kalapit? Kinwelihan siya. Bibitawan mo ako, mapapatulang kita. Bakit mo ako pinatid? Malumanay pa rin ang angas sa tinig. Nangyari na ano pang magagawa mo? Sarcastic ang tubig ko. Dahilan para magtawa ng mga klase ko. Eto, pak! Sinapak na ako. Oh my God. Bulong ng isa sa mga nanonood. She must be crazy. Now, this is why. Bulong ng isa sa mga nanonood. Lakas pa rin ang gulat sa mukha ko nang daan-daang ibaba niya ako. Nakamaang akong nakapagtitigan sa galit na mga mata niya habang nakahawak sa kisay ko. Nang maramdaman ko ang galit ay saka ako bumaling sa wisyo. Pinahiran ko ang labi ko at nanlaki ang mga mata ko na nakitang dugo. Damn it. Miss, tama na, malumanay ang pakiusap ni Lee. Mukhang lahat ay nagulat sa nangyari at noon lang din nakapag-react. Are you okay, Dave? Baling sa akin ito. Hindi ko siya sinagot dahil hindi ko magawang alisin ang paningin ko sa babaeng ito sa harap ko. Maging siya hindi inaalis ang paningin sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakakainis sa mukha at itsura niya. Tinabi ko ang kamay ni Tob sa akin. Hinuwakan ng babae niya sa magkabilang braso. Pabagsak ko siyang sinandal sa pader sa kinorner sa pagitan ng dalawang braso ko. Bakit ako sinapak? Halos munas ako sa hindi mo pagkatanong ko. Nangyari na ano pang magagawa mo? Pag-uulit niya sa kaninang sinabi ko. Napumaan ako. What? Inis kong tanong. Hindi ba siya maipaliwanag ang inis na nararamdaman ko dahil sa paraan ng pagtingin niya sa mukha ko. Walang ekspresyon, emosyon o anumang reaksyon ng mukha niya. Nanatili akong blanco na animong sa walang kwentang bagay nakatingin. Mukha pa siyang tanga na itinatabingi ng bagya ang ulo na animong pinag-aaralan ng mukha ko. Normal. Diniin ko lalo ang mga palat ko sa pader at tumapit sa mga. Sumagot ka! Sumagot ka! Bakit mo ako sinapak? Ano ang akala mo sa mukha ko, ha? Galit na tanong ko. Tinignan niya ang kabuuan ng mukha ko. Iyang mukha mo. Ngiti niya. Sasabihin habang nakatingin sa akin. Mukhang siopaw. Tangina, siopaw. Kunot na ako natigilan, saka ako inis na manisip. What the hell, siopaw? What did you say? Iyang mukha mo, mukhang siopaw. Napamaang ako sa sagot niya. Mulit pa, tibay. Wala pa rin siyang reaksyon. Malakas ang loob niya nakipagtitigan sa akin. Katakatakang hindi ko man lang naramdaman na tatakot siya. Nararamdaman ko ang sarili kong galit. Gusto ko rin siyang sapakin ng galit dahil batid ko mas matino ako ay yung padirang sinuntok ko. Okay. Wow. Oh my, Daveler's really mad now. Who is that girl? Tinignan ang plastic ng babae. Oh no, she looks new. Tugon ni Liel. Liel? Enough, Daveler. Humawak sa braso ko sila. Pumilit, sumingit sa pagitan namin ng babae. Hindi ko siya hinayaan. Hindi ko rin maalis ang galit ng Teresa. Tama na 3 babae yan eh. Miss, umalis ka na lang. Please, nayaan nito.
biglaing umisip ang babaeng karap ko, lalo ako naisip ako nagpag-correction na nakakamapapan ng tipo ng seryosa man ang titig sa kanya. Sandaling na pa ako ang paningin ko sa pader bago siya nilingon. You mess with the wrong bully, miss. Pahabol kong sabi pero hindi na siya lumingin pa. Napakaaga mo naman yata ang gumawa ng eksena, Mr. Enrile. Nang ibabaw ang tinig ni Mix, ang baklang presidente ng Students' Council. Ano naman sa'yo? Wala naman. Graduating student ka lang naman at alam mo yan. Bitaw mo nga ako, Lee. Nabakla ka na naman eh. Oy, bakla. Baling ko, Mix. Parang may pakinalaman ka. Dali mo yung babae yan sa akin. Paluhurin mo sa harap ko at pahingin mo ng sorry. I need a public apology. Wow. Tang-inang name to. Public apology talaga. Manners please. Mataray na tugon niya. Saka kikemot-kemot na naglakad palayo. Malantod din tong si Mix. You mess with me, you mess with everyone. Pagsisiyan mo, nag-aaral ka pa dito. Nagmandali ako lumabas ng classroom, nang mag-ring ang bell. Nagmandali ako lumabas ng classroom nang mag-ring ang bell para sa lunch break. Hey, dalian nyo nga. Sige ako sa best friends ko. Hanapin mo yung ugo ko na yun. Gulong ko. Gutom ka ba, Dave? Banat ni Lee. Pwede ba, Lee? Anong gutom? Nagmamadali ka kasi kaya tinanong ko kung gutom ka. Hindi, hanapin ko si Taguro. Kaya dalian ninyo. Taguro? Sino Taguro? Yung babae kanina. Ang daming tanong, tara na. Agad kong iginala ang paningin ko na makarating kami sa kantin. Malaki siyang babae, kaya nakasisiguro ko makikita ko siya agad. Pero ilang beses kong inisa-isa ang mukha na nakikita ko. Wala talaga doon si Taguro. Talagang hinahanap mo sabi ni Lee. Naka-order na sila nito, ay abala pa rin ako. At abala pa rin ako kaya. Lintik lang ang walang ganti-dre. Sagot ko. Woo! Pero kung baga nandyan si Kim, tamo, dala-dalawa pa ang halo niya sa ulo. Halo. Halo tuloy. Hindi kasi naka-italicized. Dala-dalawa pa halo niyan sa ulo. Kapag nababanggit ang pangalan ng babaeng inspirasyon ko, ay gumaganda ang mood ko. Pero hindi yan nagtagal. Talagang hindi mawala sa isip ko ang nangyari. Kailangan ko makaganti. Kailangan makita ko siya. Dahil hindi ako mapapakali sa ganitong klase ng inis. So ayun na guys. Tapos na tayo sa chapter 1. Mukhang exciting yung nangyari. May nangyaring pagpapatiranin, pagkukweluhan, mga pagsuntok-suntok sa pader na nalalaman ng ating Dave Enrile. So, nagustuhan ko siya naman. Parang gusto ko ituloy yung chapter 2. Pero, yun lang muna. Ngayon, chapter 1 lang muna tayo for today. So, sure, pag nagawa tong scene na to sa chapter 1, napakaganda check ng episode 1 na magiging series. So, doon pa lang kasi makikita na yung pagkakaiba ng character ni Max Payne sa mga babae. So, parang makikita dito yung ibang personality ng babae. Parang parang superior ganun. Parang girl power ganun yung is it to her. Parang si Max Payne talaga yung boses ng kababaihan. So, parang inspiration. Role model ganun. So, maganda yung character niya. Si Dave, pagiging bully niya, tingnan natin kung hanggang saan naabot yun. Bukod sa marami na akong nalalaman sa story nito kasi kadami spoiler sa FB. Siyempre, gusto ko pa rin malaman yung mga details. So, pag merong time, babasahin natin. Try natin ituloy yung second story. So, maganda yung story ni Ate Max Gigi. Ang ganda ng Tagalog siya, hindi masyadong Taglish. Mas Taglish pa ata yung story ko kasi minsan gumagawa ako ng chapter ng pure English sa isang chapter. And yun, ang pansin ko lang kasi ang hindi ko lang nagustuhan is naka-bold yung mga dialogues. Kaya may tendency na mag-jump yung readers and puro dialogue na lang yung babasahin nila kagaya ng ibang ginawa ko kanina. Hindi ko na binasa yung ibang actions. Diretso dialogue na ako. So,
hindi ko kasi ginagawa yung ganito kasi sabi sa nabasa ko, hindi tama ngayon. Ina-highlight yung mga dialogue. Saka sa mga novels ka rin na binibili. Mga libro ko dito. Hindi talaga naka-dialogue. Hindi talaga naka-bold yung mga dialogue. So, pero okay lang naman. So, sabi nga ni Ate Max Gigi, maraming mga pagkakamali or stories and forgivable naman yun. And maybe style niya rin to. Siguro sa libro naman hindi ganito. Style niya lang to para sa Wattpad. Pero pag sa manuscript siguro hindi naman ganito. Wala pa kasi yung copy ng printer. So, naipamigay ko na. And naipamigay ko siya na hindi binabasa. Nairegalo ko sa debut ng mga klase. So, ayun guys. And thank you sa pakikinig and sa pagsama sa akin sa pagbabasa ng He's Into Her, Prologue, and Chapter 1. So, don't forget to subscribe and please follow me too in Wattpad. Kung reader ka, you can also follow me at Wattpad at Summer then. So, see you sa next videos, and if ever man po na may appear na mga ads sa aking video ay wag niyo pong i-skip kasi plano ko po ay mag-giveaway ng mga books para sa Wattpaders. So, pag nakaipon ako sa channel ko, yun, yung magiging sweldo ng channel. So, pang-giveaway natin sa mga pag-giveaway natin, mga libro, ganyan. So, don't skip ads po, and thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you sa next video.